Ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Amen po, purihin po ang salita ng Panginoon. And kung papansinin po natin, marami tayong mga pinagdadaanan sa ating mga buhay, and most of the time, we are trusting dun sa ating sarili, kakayanan. Totoo po yan. Most of the times, we are trusting na kaya natin to sa trabaho, kaya natin to dun sa mga bagay na responsibilidad natin. But sometimes it ends on depression. Minsan nade-depress tayo, minsan we are ending na nabe-burn out tayo because nananangan tayo dun sa sarili nating kakayanan. But the blessing of God, the promise of God, is kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya at in-acknowledge natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa, ang Panginoon yung magdadirect ng ating mga daan, ng ating mga plano. Amen po. Sapagkat kapag ka Panginoon ang nagdirect ng ating mga plano, ng ating mga daan, hindi tayo masyadong nandun yung mga challenges, but hindi natin ramdam kasi alam natin na mayroong Diyos na sumasama sa atin doon sa mga sitwasyon na pinagdaraanan natin. Amen po. So sa gabi nito, sa pagpupuri natin, sa pagsamba natin sa ating Panginoon, ipagkatiwala natin yung ating mga plano sa Panginoon. Alam ko napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. And hindi aksidente na dinala tayo ng Lord sa lugar na ito, sa gabi nito, para makinig ng kanyang mga salita, para magpuri sa kanya. Isa po ito pribilehyo. Privilege po ito sa bawat isa na makatagpo natin yung presensya ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay laging kasama doon. Ang Panginoon ay laging kasama natin, pero kapag tayo nagsasama-sama sa panambahang ito, ang presensya ng Panginoon ay damang-dama natin. Amen po ba? And yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kalinga, yung kanyang kapayapaan, yun yung nananagana sa atin. And sa gabing ito, pagkatiwala natin sa Panginoon, yung ating mga iniisip, yung ating mga daladalang mga plano, yung mga daladala nating problema, lahat yan, sabi dito, trust in the Lord with all your heart. Lahat, buong puso. So, sa gabing ito, sa pagpuri natin sa Panginoon, sa ating pagsamba, sa ating pananalangin, lahat ng bagay, pagkatiwala natin sa Panginoon, ilatag natin sa harapan ng Panginoon, sapagkat yung Panginoon lang yung makakapagbigay ng tunay na kapayapaan sa atin. So sa gabi ito, tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tunay na Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, pinapasalamatan, Panginoon, sapagkat napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Yung kabutihan mo, Panginoon, walang makakapantay, Panginoon, sa kung anumang mga bagay na tinatangkilik namin sa mundong ito, sa mga bagay ng mga nasa paligid namin, Panginoon. Walang makakapantay ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya na binibigay, Panginoon, sa amin. And Lord, sa gabi ito, sa aming paglapit, Panginoon, sa iyo, batid mo, Panginoon, ang bitbit ng bawat isa, mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, o personal na mga problema, O God, problema pinansyal, O God. Batid mo ang lahat ng ito. Ngunit, Panginoon, sabi ng iyong mga salita, Panginoon, ipagkatiwala namin ang lahat ng mga bagay sa iyo ng buong puso. I-acknowledge ka namin, Panginoon. Lord, sa gabi ito, tulungan mo kami, Panginoon, ay pagkatiwala ang lahat ng ito. Bigyan mo kami ng puso na handa kang i-acknowledge, Panginoon, sa lahat ng mga plano namin, sa lahat ng mga ninanais namin, mga desire namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na handang ipagkatiwala ang lahat sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, maranasan namin yung siksik-liklig at umapaw na pagpapalang nagbumula sa iyo. Yung mga pangako mo, Panginoon, ay managana sa aming mga buhay. Nang sa gayon, Panginoon, makita namin, Panginoon, ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Lord, sa gabi nito, patuloy na kumilos ka sa buhay ng bawat isang mga naririto, kapatiran. Ganyan, Panginoon, sa mga kapatiran namin na wala rito. Kung may mga kapatiran kami, papunta pa lamang, Panginoon, sa panambahang ito, dalangin namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama, Panginoon, ang iyong gabay at pasnubay sa kanila, sa sila'y payapang makarating sa panambahang ito. And Lord, kung may mga kapatiran kami na nasa trabaho, sa oras na ito, ang patuloy na pag-iingat mo, patuloy na pagsama mo, Panginoon, ang patuloy na paghipon mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ikaw yung pumilos sa kanila, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung ang nagiging hadlang, Panginoon, sa pananampalataya nila, Panginoon, ay ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Ikaw yung gumawa ng paraan sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Na sa gayon, patuloy na makasama pa namin muli sila, Panginoon, sa pagsamba, sa pagpupuri, Panginoon, sa iyo, sa pakikinig, pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord, patuloy na humilos ka sa buhay ng bawat isang
mananampalataya, Panginoon, dito sa panambahan ng Sulimuga. And Lord, dinadalangin namin, Panginoon, sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na kumilos ka, Panginoon, sa aming pagpupuri ng pag-aawit, Panginoon, pag-aawit sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na kami katagpuin mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, naisin namin na makatagpo, Panginoon, ang presensya mo sa gabi nito. And Lord, patuloy na mapapurihan ka namin sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa mga pagpapalang binibigay mo, Panginoon, sa mga karamdaman binigyan mo ng kagalingan, sa mga panalangin binigyan mo ng katugunan, Panginoon. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay magiging rason, Panginoon, ng pagpupuri namin sa iyo. At hindi, Panginoon, sa mga problema pinagdaraanan namin, Panginoon, kami magtataas ng aming mga kamay, magtataas ng aming mga awit, Panginoon, ng aming mga tinig, para sambitin, Panginoon, ang kabutihan mo sa aming buhay. Dahil hindi mo kami iniiwan, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. And Lord, sa gabi ito, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, come in this place, come into this place, and katagpuin mo ang aming mga puso, katagpuin mo ang aming mga buhay. Holy Spirit, fill our hearts. Holy Spirit, fill our soul. Holy Spirit, fill us. For we are thirsty in your presence. For we are thirsty in you. Holy Spirit, come in this place. Holy Spirit, move into this place. Hallelujah, hallelujah, Lord. Sa gabi ito, Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay aming pinagkakatiwala, Panginoon, sa iyo. Ang aming pag-aawit, ang aming pagpupuri, ang aming pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Ang lahat ng gawa ng kaaway ay amin ang inaamoy sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan sa tanas sa lugar na ito. Sapagkat ang Panginoon ay may gagawin sa kanyang mga anak sa lugar na ito, sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay. Patuloy na kumilos ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, sa gabi ito, buksan mo, Panginoon, ang aming mga spiritual na tenga, Panginoon. Sa pakikinig namin ng mga salita mo, Panginoon, ito'y patuloy na tintimo, Panginoon, magbubunga sa aming mga puso, sa aming mga buhay, O God. And Lord, napakabuti mo, Panginoon. Wala kang kapantay. And Lord, sa gabi ito, amin ka pupurihin, amin ka sasambahin, amin itataas ang iyong pangalan sa gabing ito. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Itataas namin, Panginoon, idideklara ang iyong katagumpayan sa aming mga buhay. Dito sa gawain ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Kuya, huwag kayo i-print nyo yung mga upuan, kuya. Amen. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa lahat, no? Hallelujah. So, sa opening pa lang, no? Talagang buhay na buhay yung Espiritu Santo, no? Sa ating panambahan, no? So, welcome po, Kuya Mark, sa, ano, and Kuya Gilbert, no? Sa panambahan ng Panginoon. So, every day sa new beginning, no? Lalo na sa atin, no? Sa bawat buhay natin, at every day sa blessing, no? So umaga pa lang, no? Andun na yung patuloy na pag-iingat ng Panginoon, no? Na kung paano kumilos ang Panginoon sa bawat buhay natin, no? Andun si Lord na kung paano sa umaga pa lang, araw-araw iniingatan tayo sa trabaho, sa ating lahat ng ginagawa. So ito pa yung ating na sa testimony pa, no? Na kung paano si Lord kumilos sa buhay natin, sa ating trabaho, sa ating pamilya. So napakasarap po na kung paano si Lord is na patuloy na ginagamit tayo, na patuloy kumikilos sa Kanya, no? So, salamat sa Panginoon, no? Kung paano si Lord talagang hindi tayo pinagkukulang, hindi tayo pinapabayaan. So, napakasarap po, lalo na pag nandito tayo sa, no? Tatayo sa harapan na itataas natin yung ating Panginoon, no? Yung dadakilain natin siya, ipapahayag natin sa kalagitnaan, sa bawat isa, kung paano si Lord is kumilos sa bawat buhay natin. So, dapat po, excited po ang bawat isa, no? Kasi si Lord ang itataas natin sa kalagitnaan. So, amen po. So, nag-amen po. Ibig sabihin ito, excited po ang bawat isa na magpaing ng nakadakilaan ng Panginoon kung paano si Lord is, di ba, patuloy na kumikilos sa bawat buhay natin. So, sino po yung... Mark, tumatayo ah. Nag-adjust lang po ako, pero sige po.
Amen po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ano po, purihin po ang ating Panginoon. Ano. And gusto ko lang po ibahagi yung patuloy na kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa hindi lang po sa buhay ko, kundi sa buhay ng pamilya ko. Ano po. So, nitong nagdaang mga araw po, last week na confine po yung kapatid ko. And nag-positive po siya sa dengue. And praise God po kasi alam niyo po yon, yung pamilya po kasi namin since mga mananampalataya nga po, nakita ko din po yung pagtitiwala nila sa Panginoon, yung pananampalataya nila sa Panginoon. And hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Financially, napakaliit lang po na nagastos ng binayaran doon sa private hospital po na confine yung kapatid ko. But napakaliit po ng binayaran. Sa purihin po talaga ang Panginoon. And isa po pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon is yung diniklarahan po ng pamilya namin na makakalabas yung kapatid ko nung nakaraang linggo. Ano po. And hindi po kami binigo ng Panginoon. Nung Sabado po kasi, nag-usap-usap po kami sa GC. And talagang dinideclare po namin na bukas makakalabas na yung makakalabas na si Jess. Ano po, yung pangalan po ng kapatid ko is Jezreel. Sabi ni Mama, makakalabas na si Jess. Yan dinideclare namin pamilya. And hindi pa po hindi pa po nataas yung platelet level ng kapatid ko. Pero nandun na po yung pagtitiwala namin na kinabukasan makakalabas ang kapatid mo, makakalabas si Jezreel sa ospital. And yun yung pinangawakan ng pamilya namin during that time. And talagang pinag-pray namin, talagang may moment pa talaga na may iyak ka na lang kasi syempre dahil nga close din po ako dun sa aking bunsong kapatid, mayroon din po talaga na kapag kami mga kamag-anak tayo nagkakasakit, tapos nandito tayo malayo, parang tipong wala tayong magawa. Pero may magagawa tayo. Yung panalangin natin makapangyarihan. Yun po yung pinag-uusapan natin noong nakaraan. Napaka-makapangyarihan ng ating panalangin and may magagawa yung ating panalangin. And purihin po ang Lord kasi hindi po kami binigo ng Panginoon. Mismong linggo ng umaga, nag-message si Mama na tumaas na po yung platelet level ng kapatid ko. And nung kinahaponan, pinayagan na po na makalabas yung kapatid ko sa ospital. And napakabilis po ng pangyayari for just 4 days na nasa ospital yung kapatid ko. Yung ibang mga bata, inaabot sila ng linggo bago makalabas ng ospital, bago makarecover sa dengue. But purihin ng Lord kasi ever since na nagka-dengue yung kapatid ko, hindi siya naging matamlayin. And isang blessing po ng Lord yun na lahat sa finances, sa pagkain nila sa ospital. Alam niyo po ba sa ospital, yung pagkain nila, lalamove every day, 3 times a day. Food Panda, sorry. Food Panda every day. So, medyo expensive, but ang Panginoon po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ng pamilya namin. And yun po yung pinagpapasalamat ko na sobra sa Panginoon kasi mapapatunayan ko po talaga at masasabi sa bawat isa na buhay ang ating Panginoon as long as we keep our trust in Him sa ating mga karamdaman. Kapag pinagkatiwala natin sa Panginoon yung ating mga problema, talagang kikilos at kikilos ang Panginoon at makikita natin ang kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. Pupurihin po ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, trust in the Lord, patuloy na tayo magtiwala sa Panginoon, na ano man yung mga natin, problema sa buhay, sa araw-araw, sa pamilya, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Kasi may gagawin siya sa bawat buhay natin, na surrender natin yung ating buhay, ating puso, na patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon. So, amen po. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. So, unang pinagpapasalamat po sa Panginoon. In advance po, this coming June 19 po, yung kanunay ko po dapat tapos na po sa pag-aaral. So, purihin po ang Panginoon. So, salamat po sa kanilang po at purihin. Same time po, salamat din sa Panginoon sa mga pagsubok, sa mga test po sa aking buhay. I know, matagumpayan ko yan kasi kasama ko ang Panginoon. Kasi nandyan ang Lord sa ating buhay, lagi kayo nga nagumpay. So, purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Morning ng holiday. Yung holiday, kasi kahit ako nung magtad ng holiday, talagang walang gana magtrabaho. Kasi napahaba yung so hindi pala dapat na gano'n. But si Lord pa rin, yung kasiyahan sa makasama mo yung mga kapatiran. So, diba kahit na doon, pa rin yung kagalakan sa puso. Kahit
Nagpipilitan ka lang, pero di ba? Pero talagang masaya pag ano, masaya talaga pagkasama yung mga kapatid ko. Pero di ba, sulit talaga yung holidays sa pag si Lord talaga yung patuloy na kumilos sa bawat buhay natin. Ano po ba? Yakat ako. Amen, hallelujah. So, yes, Lord. Salamat po at salamat sa Panginoon. Share ko lang po yung pinagdadaanan ko ngayon. Dito po nakaraang June 10, bali nabigyan po ng termination letter sa company namin. Bali pauwi na po ako within this week or next week po. Bali hindi ko po kasi na-meet yung requirements for na dapat ma-supply ka within 3 months. So hindi ko po siya na-meet. So yun po yung dahilan na termination ko. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit po ganun, alam ko hindi niya kami pababayaan. Alam ko po na may plan ng Panginoon mas maganda. And I declare po na may, kumbaga, may kapalit po agad ang Panginoon dito. Amen. Yun po yung, although hindi na po dumadating, pero I claim it na po na may kapalit po. Amen. Yun lang po. Salamat po. Amen, Kuya. So, laging victorious ang ano, no? Ang ating bawat isa sa atin, no? Na patuloy lang tayong magtiwala sa ano, na may gagawin sa bawat buhay natin. May plano si Lord sa bawat buhay natin, no? So, sabi nga nung gawain namin nung sa music devotion na, di ba? May process ng Panginoon, no? Step by step, no? Huwag tayo magmadali kasi si Lord, pag nagbigay yan, talagang bigay, talagang umaapaw, di ba? So, amen. So, para po talaga yung bawat isa na nagtitiwala sa Panginoon. May kakanta po yata. Mamaya na, kasi mo po. Madali. Nailitay pa tayo. Hanggang ating gabi tayo. Bakit mamadali pa? Amen. Habang iniintay-intay natin bumabiyahe ng mga kapatiran, maganda din, by glory to God, na testify natin, hindi lang basta dahil pinagpala tayo ng Panginoon Impact, ang yaman natin. Huwag natin ikaya na ang Diyos ay tapat siya sa kanyang pangako na kung saan lahat po tayo pinagpapala niya ng kalusugan. Amen po? Amen? Mayroon po akong isi-share po sa kalagitnaan na ang sabi ni Jesus sa Matthew 12:30, ang sabi niya, ang hindi sumama sa akin ay laban sa akin at ang hindi nag-iimpo na kasama ko ay nagsasambulan. Ano po ang gustong iparating ng Lord sa bawat isa sa atin? Ito po, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na napakahalaga yung pagsunod sa Panginoong Hesus. Hindi po tayo sumunod sa Panginoong Hesus dahil mayroon tayong target na material at posisyon. Amen po mga kapatid. Kaya po tayo nandito So, ang sabi niya, sabi niya, sumunod kay Hesus at yung laban sa Kanya, yun yung hindi nag-iipon o nagtitipon ng mga tao sa Kanyang pangalan, ay nagkakalap. Kaya mapalad po tayo na nakasama natin sila ngayon. Ito yung main goal natin na maibahagi natin doon sa mga kaluluwa yung unang natanggap natin na libre. Amen po mga kapatid. Kaya napakahalaga ng testimony. Dahil dito po, ma-empower po tayo, hindi lang tayo, bagkus yung mga nakasama natin sa ganitong kongregasyon na nagawain. Ang sabi niya, dahil pati sa espiritual na pagkain at paglago, dito po tayo natututo. Hindi pa po tayo manghuhula na malaman natin yung puso ng isa na katabi natin. Ngayon, pwede pa katabi, pero bukas, hindi nakatabi. Pero ganun pa man, ako'y sobrang nagpapasalamat sa Panginoon na dahil may pinaalala po siya. Dahil karamihan po ngayon sa kasalukuyan mga kapatid, nakatutok lang po sa kung ano yung maganda sa mata. And I give thanks to the Lord. Bakit? Alam niyo po bakit mga kapatid? Dahil personally, ako at ang aking may bahay at ang buong pamilya namin, we have been tested kung paano talaga ang pagsunod sa Panginoong Hesus. Kaya mo bang lumakad sa pinapagawa ng Diyos kung lahat iwanan mo? Ultimong bahay, ultimong lahat ng pangangailangan, lahat ng comfort zone. But I'm praising God, kaya po siya isi-share sa inyo mga kapatid, dahil napagtagumpayan po namin ng buong pamilya na walang hinanakit sa puso. At ang gumawa po nun si Lord. Kasi likas po sa atin, amen, maging ipokrito po tayo. Kaya po tayo nandito sa bansang ito dahil mayroon po tayong plano at maganda para sa ating mga pamilya. Hindi po masama yan. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, many are the plans of man's heart, but the plans of the Lord will prosper.
Bakit po ang plano ng Lord ang magpa-prosper? Dahil ito po itumpak. Dahil ang mga plano po natin bilang tao, hindi po yan nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Not unless nandito tayo, seated in the feet of Jesus, listening the very word of God. So ang pinaka-highlight po nito mga kapatid, noong mga panahon na way back 2022, after ng pandemic, ang isa sa challenge na ibinigay ng Lord sa inyong Kuyanas ay iwanan ang Negros. Iwanan lahat ng mayroon sa Negros kasama ang mga matatandang pamilya. Kaya, ang panalangin po ng time na yon, na pag alis ko rito, pag landing ko doon mismo sa lugar namin, the next day morning, dapat makaalis na kami. Nadali kami ng konti just because mabigat yon sa damdamin o sa puso ng aking may bahay dahil mayroon po siyang business during those days na cellphone shop at kumikita po sila. Marami po silang ari-arian doon. Ako wala po kong pag-aari doon. Kasi I keep claiming day by day na ang riches and glory na meron akong dala nandoon kay Lord. That's the goal. Kung mayroon mang mga material dito, salamat sa Panginoon niya. Ang sabi ng Panginoon, lahat yan pawang karagdagan lamang at hindi ka dyan na-design, anak. Gamitin mo yan to glorify me or to be used for my name. So ako'y nagpapasalamat po sa mga ni-recall po ito ng Panginoon. Pinaalala sa akin ng Diyos sa araw na to na, anak, saan ka ba nakatayo? Kaya ako'y nagpapasalamat kay Lord na, Lord, napagtagumpay namin yung test na yon. And in fact, when the Lord said, obey, just obey. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang ginawa po ng Lord, amazing. Nag-overflow po siya doon sa lugar kung nasaan nandoon yung pamilya ngayon at nagkaroon sila ng maliit na panambahan that was in Concepcion, Rosario, La Union. At na-will known sila sa lugar. Hindi po kami ang gumawa nun, si Lord po yun. Na pag nakita sila ang mga Kristiyano to, kaya kahit saan po tayo dadalhin ng Lord, dapat ang goal po natin ay magamit tayo to glorify God. Hindi po dapat ang goal natin kung paano ma-honor yung emosyon natin. Amen? Mahalaga po ito mga kapatid. Pangalawang pinapasalamatan ko sa Panginoon, hindi lang po mabuti si Lord, kundi He's a worker na miracle God. Kasi po, bakit? Saan po kayo makakita ang kumpanya na nagtatrabaho in and out lang? At hindi po doon pinag-uusapan kung ano yung binabayad ng kumpanya. Pinag-uusapan po doon yung dignidad bilang Kristiyano. Bakit po ganun kataas yung tiwala nung mundo pagka na kay Lord ka? Hindi ka i-question kung anong ginagawa mo at nasaan ka. Kaya napakahalaga po yan sa atin bilang mananampalataya mga kapatid. Kaya ko po siya pinapasalamat sa inyo dahil sa heart ko po na ko, Lord, binabayaran ako ng sapat sa company at hindi naman ako nagtatrabaho. Kundi mag-time in at mag-time out. Awitin sa mga kapatid yan, umuwi ako rito in between po sa oras. But then, the Lord is amazing po mga kapatid. Bakit? The more po na kinakausap natin si Lord yung mga panahon na wala kang ginagawa, marami po siyang bubuksan sa bawat isa sa atin. At marami pong tinuturo si Lord. And one of that mga kapatid, na supposed to be hindi na po talaga ang Kuyanas nyo maglalaro ng basketball dahil aminin ko po sa inyo, masakit na talaga tuhod ko. Ang sakit po talaga, kaya humingi ako ng back up kay Tita Lilian. Salamat sa buhay ng Tita Lilian. Kasi po kahit natutulog ako, pagtayo ko, hirap na hirap talaga akong tumayo. Sabi ko, Lord, wala makakita sa akin, ikaw lang. Pero bakit ko kailangan itong gawin, Lord? Alam niyo po, anong amazing sa pagsunod sa Panginoon? This past few weeks, hindi lang po kayo ang nakasama ko sa paglalaro. At itong araw na ito, mayroong nag-chat po sa akin. Tatlo sila na nakilala ko doon sa court ng Punaini. Mga matatanda na po ito, may mga edad na mga 50 plus. Ang sabi sa akin, born again po ba ho kayo? Ano pong sasagot? Kasi sila, marami silang nadadaluhan na kung ano-ano kung maraming kongregasyon. Pero bakit po natanong ng tao na yun? Kaya ang sabi ko, magiging Christian born again lang po ako kung makakasama ko kayo sa gawain ni Lord. Why not subukan nyo? Kasi mayroon akong dinadaluhan. At yung dinadaluhan po namin, open po doon kahit ano yung pinanggalingan mo. Ang pinakamahalaga at highlights dito ang salita ng Diyos. Amen. Amen? At kung hindi sila able, no issue. Huwag nyo lagyan ng hadlang na mag-overtime kami ngayon, panggabi kami ngayon. Hindi po mga kapatid. Tayo po ang church, tayo po ang lalabas. And that's what the Lord emphasized po sa buhay ng inyong Kuyanas. Na namimit ko po sila. Na right after there, nandoon yung biyaya ng Diyos. Now, in fact, nawitnisan na testimony ng Kuya Jan yan.
Kaya, do not despise the small beginning sa mga buhay natin. Amen? Mahalaga ang pagtotoo sa mga buhay natin. Mapaglaro man tayo, masaktan ka man, bumangon ka. Dahil mayroong plano si Lord. Do not stay put on your comfort zone. And yun yung naunawaan ko at pinaremind ng Lord, mga kapatid. Kaya ko siya pinapasalamatan dahil sabi ko nga nung nakaraan ko, Lord, gusto ko nandito na lang kasi talaga yung tuhod ko, Lord. Pero ang sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, marami pang padding si Tita Lilia, makakalakad ka. So lakad, amen? So lalakad po tayo, ha? Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang salita, sa Matthew chapter 6 verse 19-20, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa na kung saan ay sumisira ang tanga at kalawang at kung saan ay nakakapasok at ninanakaw ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit na hindi sumisira ang tanga at kalawang at hindi rin nakakapasok at ninanakaw ng mga magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. It means to say, dito nagtuturo na ang tunay na kayamanan ay hindi na sa mga material na bagay na maaaring masira o mawala, kundi sa mga espiritual na bagay na hindi nababago at hindi nawawala. Ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay nangangahulugan ng pagiging mapagbigay, matapat, at may takot sa Diyos. At ito po yung pinapaalala ng Lord. Do I really have fear of you, Lord? Do I really obeying you, Lord? Hindi ba ako nagkakalat, Lord? Ito muna, mga kapatid. Kaya nga, salamat sa Panginoon na ang daming pinapaalala ng Panginoon, mga kapatid. In fact, si Lord, pag pinagkatiwalaan natin, yung sitwasyon, nandiyan na yan eh. Wala na po tayong po pwedeng idagdag dyan eh. Just give that and trust to the Lord. Amen? Ipagkatiwala natin kay Lord. The moment po tayong tao pa, Lord, sa'yo na to. Pero bukas, tayo na naman, hinawakan natin. Kaya, no wonder bakit hindi tayo po, hindi tayo empowered by the Holy Spirit, hindi tayo empowered by the grace of God, just because pinapangunahan natin si Lord at kinukuha natin yung trabaho ng Diyos. In fact, mayroon tayong trabaho, ano po? Magdala ng kaluluwa sa panan ng Diyos. Itistimuli ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po, mga kapatid. Regardless anong maglayo ng biyahe, regardless kung mayroon ka ng tatak ngayon na ma-terminate ka, hindi po din natatapos ang buhay, ha? Amen. Panalangin natin yan, may gagawin si Lord. Amen. Kaya mabuti po ang Panginoon, mga kapatid. Magpatuloy po tayo magpatutuo. Kahit saan po tayo naroon, isang kayamanan at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay na tayo po ay natagpuan sa kanyang paanan, mga kapatid. Amen po. Kaya, lagi nating itaas si Lord sa ating mga buhay. Huwag lang pag may bonus. Huwag lang pag mayroong bagong gadget. Against ako dyan. Na tipong magpapasalamat ka dahil mayroon kang bagong gadget. Marami din kami niyan, but we did not glorify God because of gadgets, mga kapatid. We glorify God because He gave us free air and health. Amen? Kasi po, ngayong araw na to, may natanggap po akong message, kapangalan ng anak ko, nadinggi din si Kuya Mark, nadinggi yung bata. 4 years old, pinadala yung picture. Dati ko po siyang nakasama sa gawain way back sa Yanbo 2016 and out of nowhere, kanina nagka-chatting kami at pinakita niya yung misis ng anak niya na nandoon siya sa tabingin sa Pilipinas. Ang sabi ko sa kanya, walang magagawa yung sitwasyon kung hindi ka magtiwala kay Lord. At kapangalan po yun ng pangatlo naming anak na sinatan niya. Sabi ko, i-claim mo ngayon na ngayon may gagawin si Lord. Ang issue po niya, nakainom po siya ng tubig na somehow na dumihan ng lamok, kaya ang verdict ng doktor is ameba. At yung bata, suka at dumi. So, putla na yung bata. But since, sabi ko, Lord, hindi man aksidente na nakunik ko sa isang kapatid na ito na nakasama ko way back 2016 doon sa Yanbo, it is an honor na magkaroon ako ng panalangin sa kanyang anak. And glory to God, mga kapatid, dahil si Lord po, kahit saan tayo naroon, mayroon pong pagpapala si Lord sa atin. And somehow, nawa, prayer ko sa kongregasyon na to, huwag po tayong tumututok sa bakod natin. Tutukan po natin yung mission ni Lord na unang inilagay niya sa balikat natin to bring souls unto Him. Amen po? Amen, mga kapatid, palapakan natin sa Lord. Amen po. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen po. May hawit. Tita Lilian, Titira sa dito. kakanta kayo, tita.
Amen po bago po kami umawit, may babasahin lang po ako isang verse. Amen. 1 Corinthians 5:18. When we find ourselves overwhelmed with burdens and worried about tomorrow, we can praise God for who He is and His promise to never leave us or forsake us. Amen. Sa Tagalog po, sa lahat ng mga bagay, ay magpasalamat tayo sapagkat ito ay kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa ating lahat. Yes, amen. Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa gabing ito sapagkat siya lamang ang pinakadakilang sa lahat. Hallelujah, Lord. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear. Because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Walang ipapagiging tinataas namin, Panginoon. You're the great God of our lives. So, may gawa niya sa amin para sa Panginoon. Alam namin, Panginoon. Ang pagbibigay sa amin. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the